Ika-80 kaarawan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte ipinagdiriwang ngayong araw. Malawakang prayer rally ng Duterte supporters isasagawa sa Davao City at iba pang mga lugar. Vice President Sara Duterte at kapatid na si Kitty Duterte nagpaabot ng makabuluhang pagbati sa kaarawan ng kanilang ama na si former President Duterte. Mga kampanya para sa kandidato na tumatakbo sa lokal na posisyon nagsimula na ngayong araw. Kaliwat kanan local campaign kick-off rally idinaos. U.S. Defense Secretary Pete Hegseth ipinaabot ang mensahe ni President Donald Trump kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa patuloy na pagpapatibay ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa busway, hindi isasara ng Department of Transportation sa kabilang ng gagawing EDSA rehabilitation. Pagpapatupad ng odd-even scheme para ibsan ang inaasahang Carmageddon, pag-aaralan. At mahigit 700 mga mamamahayag at kanilang pamilya na paglingkuran sa isinagawang medical mission ng UNTV at members Church of God International sa National Press Club. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, March 28, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Ipinagdiriwang ngayong araw ang ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay nito, nagpaabot ng mensahe si Vice President Sara Duterte sa kanyang ama na ngayon ay nakadetine sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Sa isang maikli, ngunit makahulugang mensahe, ipinaabot ni VP Sara ang kanyang pagbati at pasasalamat sa kanyang ama. Pinasalamatan din ng Vice Presidente ang kanyang ama sa mga bagay na itinuro nito sa kanya. My warmest birthday wishes to former President Rodrigo Duterte. I learned resilience and courage in your exigence. Thank you for teaching me the value of education. I wish you love, good health, and happiness. Happy 80th birthday, Papa. Nagpaabot ng kanyang makabuluhang mensahe si Veronica Kitty Duterte sa pagdiriwang ng ika-80 kaarawan ng kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang Instagram post, ikinuwento ni Kitty ang mga sakripisyo at pagmamahal sa bayan ni former President Duterte. Gayun din ang pagiging tatay digong nito sa maraming tao. Ayon pa kay Kitty, dahil sa kanyang ama ay natutunan niya ang pagiging mapagmalasakit sa kapwa. Sa huli, sinabi nito na mananatili sa kanila ang legasiya ni dating Pangulong Duterte mula sa kanilang mga anak hanggang sa bawat Pilipino. Ayon kay Kitty, kaisa siya ng marami sa laban na ito na muling maibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpaabot ng taus-pusong pasasalamat si Vice President Sara Duterte sa patuloy na suporta ng mga Pilipino kay dating Pangulong Rodrigo Duterte lalo na sa kanyang ika-80 kaarawan. Ayon kay VP Sara, malaking bagay para sa kanyang ama ang pagtitipo ng mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo kabilang sa the Netherlands. Ito anya ay pagpapakita ng suporta sa dating Pangulo sa gitna ng kanyang kinakaharap na mga hamon. Sinabi rin niyang haharapin ni FPRRD ang International Criminal Court kasama ang suporta ng taong bayan. Hinimok din niya ang publiko na ipagpatuloy ang suporta para sa dating Pangulo, lalo na sa darating na halalan ng mga senador. Sa kanyang pagdiriwang ng kanyang 80th birthday, huwag nating kalimutan na ipagdasal sa Diyos na sana ay biyayaan pa siya ng mas magandang kalusugan at mas mahabang buhay.
Hilingin din natin sa Diyos na sana ay makauwi na agad si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ang ating mga pagtitipon ay nagpapatunay ng lakas, tapang at paninindigan ng mga Pilipino. Nagpasalamat sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanilang pamilya si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Umihiling din ito ng panalangin para sa kalusugan ng kanyang ama na nagdiriwang ng ika-80 kaarawan ngayong araw. Sa mga kaigsuunan kong Bisaya sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan, sa mga kababayan ko sa Pilipinas at sa buong mundo, pakatan katay manghuran ko Islam, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa aming tatay na si Presidente Rudy Duterte. Maraming salamat din po sa pagsuporta niyo sa pamilya namin. Alam natin na si Presidente Rudy ay nasa mahirap na kalagayan dahil sa kanyang edad. Isa lang po ang inihiling naming pamilya, ang patuloy niyong pagdasal para sa kanyang kalusugan. Maraming salamat po at tuloy po ang laban. Kamakailan inaprubahan ng House of Representatives ang travel clearance ni Congressman Duterte para sa personal trip nito sa 18 bansa, kabilang na ang the Netherlands, kung saan kasalukuyang nakadetine sa International Criminal Court ang kanyang amang si former President Rodrigo Duterte. Ang biyahe ng kongresista ay magmula March 20 hanggang May 10, 2025. Nagpaabot na mensahe si Senator Ronald Bato de la Rosa para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagdiriwang ngayon ng kanyang ika-80 kaarawan. Sa isang statement, sinabi ni Senator Bato kay former President Duterte na manatiling matatag at huwag mawawala ng pag-asa habang ipinagdiriwang niya ang kanyang kaarawan ng nakadetine sa The Hague, Netherlands. Dagdag pa nito, pagsubok lamang anya ang lahat ng nararanasan ngayon ng dating Pangulo at naniniwala ang lahat ng ito ay malalampasan din. Muli rin ipinaalala ng senador kay former President Duterte na marami ang sumusuporta sa kanya, hindi lamang mga Pilipino, kundi maging ang iba pa nating mga kapwa-tao na nagnanais ding makabalik ng Pilipinas si Duterte. Hindi pinayagan ng International Criminal Court o ICC ang partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenia at ang bunsong anak nito na si Kitty Duterte na makita ang dating Pangulo. Dumating sa The Hague, the Netherlands ang dalawa nitong Huwebes, March 27 para sana bumisita kay former President Duterte. Kasunod nito ay dumating sina Vice President Sara Duterte para sana ipakiusap ang mga maleta at isang balikbayan box ng mga personal na gamit ng dating Pangulo. Ngunit gaya ni na Hanilet at Kitty, hindi rin ito pinagbigyan ng detention facility. Nakabalik na sa The Hague si Attorney Harry Roque batay sa kanyang post sa social media. Ibinahagi ni Roque ang ilang larawan kung saan makikitang kasama na niya uli sina Vice President Sara Duterte at si Senador Robin Hood Padilla. Una nang sinabi ni VP Sara na naging abala si Roque sa ibang lugar sa The Netherlands dahil sa inaasikaso nitong application for asylum. Sama-samang sinalubong ng libu-libong Duterte supporters ang pagsapit ng ika-80 kaarawan ngayong araw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaalinsabay nito isang malawakang prayer rally ang gaganapin mamaya sa Davao City. Kaya naman may ilang kalsada sa lungsod ang isasara sa mga motorista. Mula sa Davao City, makibalita tayo kay Gladys Tuabi live. Gladys, kumusta yung paghahanda dyan sa Davao City para sa isasagawang prayer rally mamaya at ano yung detalye nung pagsalubong ng Duterte supporters ngayong birthday ni former President Duterte? Aga sa ngayon ay medyo tahimik pa at wala pang traffic pero maya-maya ay inaasahan natin ang pagdating ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na makikibahagi sa gaganaping Solidarity Rally mamayang 3:00 ng hapon. Ganun pa man ay makikita na natin ang mga security na nakapwesto at naka-standby upang magbantay.
Sa pagsapit ng ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Duterte, sama-sama itong sinalubong ng kanyang mga taga-suporta sa pamamagitan ng isang selebrasyon sa labas ng kanilang bahay sa Davao City. Inaasahang aabot sa 100,000 individuals ang makikibahagi sa Solidarity Rally. Kaya mamayang alauna ng hapon ay ipatutupad na ang road closures at ipinapaalam sa mga motorista na hindi muna madadaanan ang San Pedro Street hanggang Magsaysay Avenue ng CM Recto Avenue. Ganon din sa Quezon Boulevard hanggang C. Bangoy Street ng Rojas Avenue hanggang sa matapos ang programa. 15 paaralan naman sa elementarya at high school sa downtown area ng Davao City ang nagpatupad muna ng blended learning modality ngayong araw. Wala rin munang face-to-face classes sa ilang private at college schools na maapektuhan ang lugar sa posibleng traffic bunsod ng road closures. Nag-abiso na rin ang ilang malls sa lungsod na magsasara sila alas 6 ng gabi, mas maaga kumpara sa regular nilang operasyon. Samantala, bukod sa Davao City, nauna nang nagsagawa ng pagtitipon ang ilang mga FPRRD supporters sa Cebu City bago ang opisyal na pagsisimula ng campaign period para sa local candidates. Nag-ipon-ipon muna ang Partido Barog, Bagong Sugbo Team Rama at mga taga-suporta nito sa Rama Compound at nag-organisa ng selebrasyon sa pag-asa na sana ay maibalik na ang dating Pangulo sa bansa. Aga mamayang hapon o mamayang alauna ng hapon ay magkakaroon muna ng performances mula sa mga artists at banda bago ang opisyal na pagsisimula ng Solidarity Rally bandang alas 3 ng hapon. At ang magiging highlight ng kabuuan ng event ay ang ligasiya ni dating Pangulong Duterte. Yan muna ang ating update mula rito sa Davao City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Gladys Tuabi. Bukod sa Davao City, maging dito sa Metro Manila ay magdaraos din ang prayer rally ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte upang ipanawagan na pabalikin na ito ng Pilipinas. Kaugnay nito, tiniyak naman ng Manila Police District ang mahigpit na pagbabantay sa paligid ng kartilya ng Katipunan sa lungsod ng Maynila kung saan idaraos mamaya ang prayer rally. Mula sa lungsod ng Maynila, may report si Jed Neresina. Jed, kumusta ang sitwasyon dyan? May mga taga-suporta na ba ng Duterte family dyan sa lugar? Hela, dito sa kartilya ng Katipunan, inaasahang magtitipon-tipon yung mga Duterte supporters para magsagawa ng prayer rally nila na may kaugnayan sa pagdiriwang ng ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga oras na ito, ilan-ilan pa lang yung mga nakikita na ating Duterte supporters yung nagdaratingan dito sa kartilya ng Katipunan at inaasahan natin na siguro bandang alauna o alas 2 ng hapon ay magsisimula na dumagsa yung mga taga-suporta ng pamilya Duterte dito sa kartilya ng Katipunan. Alas 3 ng hapon inaasahang magsisimula ang pagtitipon ng Duterte supporters dito sa kartilya ng Katipunan sa Maynila. Ito ay bilang bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw. Kaugnay nito, tiniyak naman ng Manila Police District na nakahanda na ang seguridad para sa nasabing pagtitipon dito sa Maynila. Handang-handa yung pamunuan ng Manila Police District yan kung saan marami tayong pulis na ilalatag natin dito sa mga places of convergence, hindi lamang doon sa lugar kung saan magkakaroon ng pagpupulong itong mga kababayan natin, kung hindi doon pa sa ibang lugar na tinatawag natin mga convergence. Dagdag ni Police Major Philip Ines na sapat ang bilang na kanilang ipapadala mamaya para magbantay at maglatag ng seguridad sa lugar. Dahil sa posibilidad ng presensya ng parehong pro at anti-Duterte group sa lungsod ng Maynila, mahigpit aniya ang gagawing pagbabantay ng MPD upang maiwasan ang anumang komosyon. Nagpaalala rin sila na sa mga planong dadalubang maya upang hindi magkaroon ng anumang hindi inaasahang pangyayari. Wala pa tayong impormasyon kung paano yung magiging takbo ng prayer rally dito
mamaya sa Kartilya ng Katipunan. Ngunit isa sa mga posible nating asahan ay kung may mga senatorial candidates mula sa PDP laban yung magtutungo at magbibigay ng mensahe nila doon sa nasabing prayer rally. At syempre tatanungin din natin or aalamin din natin sa mga Duterte supporters kung ano yung panawagan nila ngayong araw. Ayan muna update mula rito sa Maynila. Balik kayo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina. Pagpapakalat ng halos 4,000 pulis ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa Metro Manila. Kaugnay ito sa Solidarity Rally na isasagawa ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasabay ng pagdiriwang ng kaarawan nito ngayong araw. At para sa detalye may report si Lea Ilagan live. Lea, bukod doon sa venue sa Maynila, sa ano-anong mga lugar pa ba inaasahan na magtitipon-tipon ngayong araw ang Duterte supporters? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Bagamat wala pa daw nga nag-apply ng permit to rally, ay namomonitor ng National Capital Region Police Office sa social media na magsasagawa ng rally ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa may bahagi ng Paco Arena. Habang ang grupo naman na Makabayan o mga anti-Duterte ay nakatakdang magsagawa ng rally dyan sa Liwasang Bonifacio. Bukod sa naturang mga lugar, babantayan din aniya na mga pulis ang EDSA Shrine at maging ang US Embassy. Sinabi ni NCRPO Director, Police Brigadier General Anthony Abirin na wala naman silang namomonitor na banta sa naturang pagtitipon. Nakiusap din ng NCRPO sa mga magsasagawa ng rally na idaos ito sa mapayapang paraan. Samantala, kasabay na ba ng pag-uumpisa ng kampanya ng mga lokal na kandidato, kinumpirma rin ni Brigadier General Abirin na naka-heightened alert na ang buong pwersa ng NCRPO. Nasa 13 to 14,000 na pulis ang ipapakalat nila sa buong Metro Manila. Ito'y upang masiguro ang seguridad ng mga kandidato at supporters ng mga ito. Kasama na aniya dito ang mga pulis na magbabantay sa mga lugar kung saan magsasagawa ng sorties ang mga ito. Mga magbabantay ng daloy ng trapiko, matataong lugar, mga vital installation at mga pulis na magsasagawa ng checkpoints at chokepoints. Paalala ng NCRPO sa mga kandidato, ihayag lamang ang kanilang mga plataforma at iwasan ang siraan laban sa mga katunggaling kandidato upang maiwasan ang gulo sa pagitan ng kanilang mga supporters. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Pinaligsa ng Akbayan Party List ang kampo ng mga Duterte dahil sa umano'y advance na pag-iisip. Ito ay matapos ipunto ni dating Presidential Spokesperson at Chief Legal Counsel Salvador Panelo na kung babawian ng buhay si dating Pangulong Duterte sa detensyon sa International Criminal Court sa The Hague, the Netherlands, maaari itong magbigay daan upang mailuklok sa pagkapresidente si Vice President Sara Duterte. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Hindi lang masyadong advance mag-isip, delusional pa. Yan ang reaksyon ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa pinakahuling pahayag ng kilalang kaalyado ng mga Duterte na si dating Presidential Spokesperson at Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Ayon kay Attorney Panelo, sakaling mangyari na bawian ng buhay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, the Netherlands, maaaring maulit-an niya ang kasaysayan. Partikular na nang pumanaw si dating Pangulong Cory Aquino. Nagbigay daan ito upang mailuklok sa pagkapangulo ang anak nitong si dating Pangulong Benigno Aquino III. Anya, kapag namatay ang isang kilalang tao gaya ng presidente, ay nagbubunga ng pag-akyat ng kamag-anak o anak. Subalit giit ni Representative Sendanya, hindi makalilikha ng isang presidente ang pagkamatay ng isa umanong mass murderer. Lalo na kung ang iniwang pamana umano ay dugo, pagtataksil at kawalan ng pananagutan. Samantala, hinamon naman ni Attorney Panelo si Senador Amy Marcos na maghain ng impeachment case laban sa kapatid nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay kung totoo ngang naniniwala itong mali ang ginawang pagkakaaresto kay former President Duterte. Ayon pa sa abogado, namamangka umano sa dalawang ilog si Senator Amy dahil nais lamang makakuha ng boto mula sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Sa pamamagitan umano ito ng isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations na pinangunahan ng Senadora kaugnay ng pag-aresto sa dating Pangulo.
Batay sa initial findings ng Senate panel, may kapuna-punang paglabag sa karapatan ni FPRRD dahil sa ginawang pag-aresto sa kanya ng mga otoridad. Wala pang pahayag ang senadora sa hamon ni Atty. Panelo. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaalala ang Department of Migrant Workers o DMW sa mga Pilipinong nagtatrabaho abroad pagdating sa bantang Zero Remittance Week. Ayon sa inilabas na pahayag ni DMW Secretary Hans Leo Cacdag, pagdating sa usapan ng pagpapadala ng pera sa pamilya, kailangan maging mahinahon ang mga overseas Filipino workers o OFW pagdating sa ganitong klaseng pagdedesisyon. Kasabay ng abisong ito, tiniyak naman ng kagawaran na tuloy-tuloy ang kanilang mga serbisyo at programa para sa mga Pilipinong nagtatrabaho abroad. Nagtakda na ng araw para sa ikalawang pagdinig ng Senado hinggil sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang paglipat ng kustodiya nito sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Committee on Foreign Relations Chairperson Senator Amy Marcos, ikanalendaryo ang pagdinig sa April 3, 2025. Umaasa ang senadora sa pagdalo ng mga imbitadong miyembro ng administrasyon. Opisyal nang nagsimula ngayong araw ang campaign period para sa mga lokal na kandidato sa buong bansa. Pinayuhan naman ng Commission on Elections ang lahat ng kandidato na sumunod sa mga panuntunan ng tamang pangangampanya. Para sa detalye, may report si Dante Ambento live. Dante, ano ba yung pangkaraniwang nalalabag o nilalabag ng mga kandidato sa mga panuntunan ng COMELEC sa pangangampanya? Yes, aga, batay doon sa nagigmakayan kanina ng Commission on Elections, karaniwan na yung paglalagay ng mga poster doon sa hindi naman tamang paglalagyan ng mga common poster area. Meron sa bangko, maging sa mga footbridge ay may nakita din ang Commission on Elections sa paglabag. Din yung mga tamang sukat ng poster na ikinakabit. Merong iba kasi malalaki. Ang dapat kasi ay 2 by 3 feet lamang ang nire-require na ilalagay ng mga poster. Simula ngayong araw ay pwede nang mangampanya ang lahat ng tumatakbo sa lokal na posisyon mula po yan pagka-gobernador hanggang sangguniang bayan o panlungsod members. Tatagal ang campaign period ng local candidate sa May 10, 2025 o 2 araw bago ang halalan. Mahigit 41,000 ang mga lokal na kandidato para sa 2025 midterm elections. Mahigpit na paalala ng Commission on Elections o COMELEC, bawal na magpakain sa mga kampanya, mamigay ng mga mamahaling kagamitan, lalo na po yung pera. Huwag niyong iboboto yung mga pasaway, yung mga hindi sumusunod sa patakaran. Alam naman bawal, doon pa rin naglalagay. Sapagkat isa lang ang ibig sabihin, patigasan ng ulo, tinetes yung kapangyarihan ng Commission on Elections. At mga kandidato ay bawal na rin pong makita sa pamamahagi ng anumang ayuda ng gobyerno. Pwedeng kasuhan ng disqualification ang sino mang lalabag dito. Simula na rin ang pagsunod sa spending limit ng lahat ng mga kandidato. Paalala ng COMELEC sa lahat ng kandidato sumunod sa tamang pagkakabit ng campaign posters, dapat environmentally friendly o hindi nakasisira sa kapaligiran ang campaign materials. 2 by 3 feet ang sukat at dapat nasa mga designated common poster areas ilalagay. Nagsagawa rin kanina aga ng synchronized Grand Operation Baklas ang COMELEC sa iba't ibang lugar para sa mga ikinabit na mga illegal campaign material. Sa Maynila ay pinangunahan ni Chairman George Sherwin Garcia, ilang commissioners, at gayon din ni MMDA Chairman Don Artes. Do-donate po namin yan sa EcoWaste Coalition at sa BJMP sapagkat may mga plano sila, yung ating mga nakakulong na mga kapatid. May plano sila na gawin para lang kahit paano ma-recycle o magamit pa itong mga materialis na ito. Sabi naman ng MMDA, bawal ang motorcade sa mga kalsada na nasa ilalim ng kanilang restriksyon tuwing weekdays. Ang motorcade ay kailangan kumuha ng road user permit kapag weekend o holiday.
o pwede lang na magsagawa ng motorcade kapag weekends o holidays. Ang lalabag sa kautusan ng MMDA ay mahaharap sa karampatang parusa. Luhuliin po natin kasi obstruction po yan. Titikitan po natin na ang mga sasakyan na lalahok doon sa mga rallies or motorcades na hindi naman po allowed sa ating pong karsada na under our jurisdiction. Aga yung pagbabaklas kanina ng Commission on Elections, baga ceremonial lang yon. Maaring sa mga susunod na araw ay mauulit pa, pero ang sinabi ng Commission on Elections, hindi naman araw-araw na sila ang magbabaklas dahil hindi naman na trabaho yung ganon. At ang paalala lang nila sa lahat ng mga kandidato na sana magpusa ng baklasin yung kanilang mga poster dahil kung hindi, sa mga susunod na mga araw ay maaarap na sila sa karampatang disqualification case na ihahain ng COMELEC. Yaman ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Nagsagawa ng kanilang campaign kick-off rally ang mga kandidato sa pagka-alkalde sa Metro Manila. Si former Manila Mayor Isko Moreno Domagoso na muling tumatakbo sa pagka-alkalde ng Maynila, nagsagawa ng citywide motorcade. Ayon kay Domagoso, nais nilang maging mapayapa ang kanilang kampanya kasama ng kanyang partido. Sabi ko, ako kung kayo ay re-electionista, sabi ko mag-report na lang kayo sa Taong Bayan. Kung kayo naman ay first time tatakbo, sabihin nyo na lang kung ano ang gagawin. Sabi ko sa kanila, don't engage in mudslinging and all other unnecessary things that may hurt o makasakit ng damdamin ng kapwa o ng kalaban. Samantala, si incumbent Pasig City Mayor at re-electionist for third term, Vico Soto, naman ay nagsimula ng kanyang kampanya kasama ng kanyang partido sa Mega Market. Sa kanyang speech, ibinida ni Mayor Vico ang pagtanggal anya ng korupsyon sa pamahalaang lungsod. Dahil anya dito na gamit ng maayos ang pondo ng Pasig para sa kanilang mamamayan at walang naibulsang pondo. Ibinida rin ni Mayor Vico na ang Pasig City ang unang nag-ban ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa buong Pilipinas. Giniba natin yung mga sindikato sa loob ng lokal na pamahalaan. Ginawa natin tunay makatotohanan ng procurement, yung bidding natin, nilabanan natin ng korupsyon na ngayon pinakikinabangan po natin. Kaya natin tumayo dito, proud tayo na sabihin na naglinis tayo ng ating lokal na pamahalaan. Si Quezon City Mayor Joy Belmonte naman na last term re-electionist ay nagsagawa ng proclamation rally kasama ang mga kapartido sa Liwasang Aurora sa Quezon City Memorial Circle. Sa speech ni Mayor Joy, isa sa ibinida niya ang pagtaas ng pondo ng lungsod dahil anya sa ginawang digitalization na nagresulta sa mas maayos na pagbabayad ng buwis ng mga negosyante. From 19 billion, naging 41 billion pesos ang budget natin. Dahil, uulitin ko, sa maayos na paghawak lamang ng kaperahan ng Lungsod Quezon. Kaya naman pala eh. Sabi nila hindi kaya, pero kaya basta tapat magserbisyo ang ating mga lingkod bayan. Pagkatapos ng proclamation rally, nagsagawa din ng motorcade ang partido ni Mayor Joy na serbisyo sa bayan. Kamakailan, isiniwalat ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang ilang katiwalian sa gobyerno tulad ng umano'y paggamit sa 2025 budget bilang election fund. May hamon naman ang Malacanang sa alkalde. Narito ang report ni Nel Maribohok.
Hinamon ng Malacanang si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na patunayan ang kanyang alegasyon na ginagamit bilang election fund ang 2025 national budget. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na iginagalang nila ang pahayag na ito ng alkalde, ngunit mas mainam kung suportado ito ng mga ebidensya. At kita mo yung mga nilagay ng mga pondo doon obviously election fund ang ginawa doon sa GAA 2025. Hindi na sila nahiya. Ang kakapal ng mga mukha nila. Ang dami-dami na nga nilang ninakaw So kung meron pong ebidensya, ito naman po ay may kaso na patungkol po sa GAA at sa enrolled bill. Magbigay na lang po siya ng ebidensya doon para kung meron pong issue ay mas maliwanag. Pero kung maibibigay niya po sa amin, sa PCO, kahit po sa akin, mas maganda po kung mababasa ko lahat ng mga ebidensya niya. At ito po ay ating paiimbestigahan. Nakausap na rin umano niya ang Department of Social Welfare and Development o DSWD upang alamin kung may katotohanan ang alegasyon ng alkalde. Tinawagan po natin ang DSWD na nakipag-ugnayan po tayo para malaman natin kung may katotohanan ang mga sinasabi ni Mayor Magalong. Tanong po natin na mga politiko lamang ba ang pwedeng mag-refer sa DSWD kung may naistulungan? Ang sabi po nila, anybody, kahit sino, ay pwedeng humingi ng tulong sa DSWD. So hindi po ibig sabihin nito na politiko lamang ang gumagamit ng pondo. Handa namang tumulong ang palasyo kay Mayor Magalong sakaling totoong may banta sa kanyang buhay dahil sa kanyang mga pagsisiwalat. Mas maganda po, dati naman din po siya na naging parte ng PNP. Magaling naman po siya mag-imbestiga. Bigay lamang po niya ang lahat ng ebidensya at tayo'y tutulong kung totoong may death threats. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dumating na kanina sa Malacanang si United States Secretary of Defense Pete Hegseth. Dito, personal niyang nakaharap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ipinaabot ang mensahe ni US President Donald Trump. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, ano ang naging mensahe ni US President Trump at ano-ano ang napag-usapan sa Malacanang? Yes, Ella, personal na ipinaabot ni United States Defense Secretary Pete Hegseth kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mensahe ni US President Donald Trump. Ayon sa US Defense Chief, ipinahayag ni US President Trump ang patuloy na matibay na alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos at ang commitment nito sa Mutual Defense Treaty. A few minutes ago to our president, President Trump, who sends his regards to you as well. Thinks very fondly of this great country, is very committed to the alliance that we have, to the friendship that we have, the cooperation that we have, and he and I both want to express the ironclad commitment we have to the Mutual Defense Treaty. Ayon sa US official, kailangan ng deterrence, partikular na sa Pilipinas mula sa banta ng China. Maiwasan na niya ang anumang gulo sa West Philippine Sea at mapanatili ang malayang paglalayag. Kinilala naman ni Pangulong Marcos ang halaga ng pagbisita ng US defense official. Your visit to the region, and especially the fact that you have come to the Philippines as your first stop, is a very strong indication and sends a very strong message of the commitment of both our countries to continue to work together to maintain the peace in the Indo-Pacific region within the South China Sea. Ang Pilipinas ang unang binisita ng US official sa Asia. Pagkatapos ito ay tutungo naman ng US Defense Chief sa Japan. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Inaantabayanan ngayon ang pagdating sa Camp Aguinaldo ni United States Defense Secretary Pete Hegseth para sa pulong nila ni Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro. Mula sa Camp Aguinaldo, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, ano yung mga aktibidad sa pagbisita dyan ni Secretary Hegseth? Magandang tanghali aga, pasado alas 11:30 ay dumating na nga dito si
US Defense Secretary Pete Hegseth. Pagdating nga rito ng US Defense Secretary ay sinalubong ito ni our Chief of Staff Romeo Browner at inasistihan din ni Secretary Gilbert Teodoro para nga dito sa kanyang arrival honor. At matapos daw ay dumiretso ang dalawang kalihim para sa signing nito sa guestbook dito sa Camp Aguinaldo. Nagkaroon din ng ceremonial handshake ang dalawang defense secretary bago ang kanilang closed-door meeting. Dito inaasahang tatalakayin ang patungkol sa balikatan military exercise na magsisimula sa April 21 hanggang May 9, 2025. Maging ang pagpapalakas sa ugnayang militar ng bansang Amerika at Pilipinas at ang mga bagong polisiya ni US President Donald Trump ay inaasahan din na matatalakay sa naturang closed-door meeting. Kanina ay dumating nga sa Malacanang si Secretary Hegseth para sa courtesy call nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinahayag nga kanina ng kalihim kay Pangulong Marcos Jr. ang patuloy na pagsuporta ng Amerika sa Pilipinas, lalo na sa pagpapanatili ng katahimikan sa Indo-Pacific region kasama ang South China Sea. At yan muna ng ating update mula rito sa Camp Aguinaldo. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Tiniyak ng Department of Transportation na hindi matitigil ang operasyon ng EDSA busway sa oras na simulan ang EDSA rehabilitation sa Abril. Ayon sa DOTR, prioridad pa rin ang mga commuter kaya titiyakin nilang hindi mahihinto ang biyahe sa EDSA Carousel. Narito ang report ni JP Nunez. Kahit na malaking repair ang gagawin sa EDSA rehabilitation sa susunod na buwan, siniguro ng Department of Transportation o DOTR na hindi maaapektuhan ang operasyon ng EDSA busway. Sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon, mananatili pa rin na mayroong exclusive lane ang EDSA busway dahil prioridad pa rin ang mga commuter. Again, ang sabi ng Pangulo, priority commuter. And 200,000 ang gumagamit ng EDSA Carousel araw-araw. Ayon pa sa kalihim, maaaring sa susunod na linggo ay madagdagan pa ang mga unit ng bus na bumibiyahe sa EDSA Carousel. Kahapon umapila ang DOTR at Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga motorista na maghanda ng matinding pasensya dahil sa inaasahang malausad pagong na traffic sa oras na magsimula ang EDSA rehabilitation. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, hindi tipikal na road reblocking ang mangyayari kapag sinimulan ang rehabilitasyon. Sa lawak ng gagawing konstruksyon, maraming equipment ang ilalagay sa EDSA. Kaya naman mahaharangan at maisasara ang ibang mga lane na talagang magdudulot ng mabigat na traffic mula Pasay hanggang Caloocan City. Babakbakin ng DPWH ang mga lumang semento at papalitan ng bago, saka muling lalatagan ng aspalto para mawala ang mga lubak sa kalsada. Kasabay nito, isasaayos din ang mga drainage upang hindi bumaha sa EDSA sa panahon ng tag-ulan. Of course, in doing the rehabilitation works po, it involves napakarami pong equipment dito at tao na gagawa. And we are doing it ng simultaneous po. Sa susunod na linggo pa iaanunsyo ng DPWH, DOTR at Metropolitan Manila Development Authority ang konkretong plano kaugnay ng EDSA rehabilitation. Hihingan pa lang nila ng input ang mga lokal na pamahalaan kung paano ipatutupad ang mga traffic mitigating measures na gagawin. Pero kapag nagsimula ang rehabilitasyon, titiyakin ng MMDA na magiging maluwag ang mga alternatibong ruta. Usap na rin kami ng mga LGUs na ito pong mga ma-identify natin na alternate routes ay i-clear natin at i-maintain natin tulad po nung ginawa natin nung isinara yung Kamuning flyover, yung mga ganun po. So pagtutulong-tulungan po namin lahat ito, lalong-lalo na yung information dissemination. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Pag-aaralan ng Department of Transportation ang posibleng pagpapatupad ng odd-even scheme upang ibsan ang inaasahang matinding traffic sa Metro Manila sa oras na simulan ang EDSA rehabilitation sa susunod na buwan. Titignan ng DOTR kung pwede itong maipatupad bukod pa sa umiiral na number coding scheme sa Metro Manila. Layon nito na mabawasan pa ang bilang ng mga motoristang gagamit ng EDSA sa oras na simulan ang rehabilitasyon. Sa ngayon ay isinasapinal pa ang mga plano kaugnay sa traffic management scheme na gagawin kaalinsabay ng gagawing pagkukumpuni ng EDSA. Pinag-aaralan na ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority ang legal na aksyon na pwedeng gawin kaugnay sa nangyaring komosyon sa protesta ng Manibela at mga tauhan ng MMDA na nangyari noong Miyerkules. Una nang nagkainitan ang Manibela at MMDA kung saan nanghampas at nambato pa ang rallyista. Ang detalye sa report ni JP Nunez. Iginiit ni Metro Manila Development Authority o MMDA Chairman Attorney Don Artes na talagang nagdulot ng matinding traffic sa bahagi ng Connecticut sa San Juan City ang isinagawang kilos protesta ng grupong Manibela noong Miyerkules, March 26. Dahil dito nag-issuean niya ang MMDA ng ticket sa ilang miyembro ng Manibela na nakaharang ang mga jeep sa kalsada habang nagpoprotesta. Ayon sa MMDA, hindi umano sumunod ang mga nagrarally na driver kaya't nagpasya ang kanilang tropa na ito ang mga jeep na iligal na nakaparada. So pinapakiusapan silang tumabi at ayusin para wag naman makaabala. Unfortunately, ayaw nila sumunod, so we decided na mag-issue ng ticket. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng MMDA ang legal na aksyon laban sa Manibela dahil na rin sa nangyaring komosyon noong Miyerkules. Sa video makikitang kinumpronta ni Manibela Chairman Mar Valbuena si MMDA Special Operations Group Head Gabriel Go. Nagkatulakan at may nanghampas pa kay Gabriel Go at mga nambato ng bottled water. Maging ang isa nilang enforcer, hinampas rin ang helmet kung saan natanggal pa ang visor. Assault yan sa person in authority dahil nagpapatupad lang naman sila ng kanilang tungkulin na iayos yung ating lansangan, and yung mga pananakit na ganyan ay may kaukulang parusa sa ating batas. Sa pahayag na ipinadala sa UNTV News and Rescue ni Mar Valbuena, sinabi nito na kapag nasa kapangyarihan ay abusado at may legal na aksyon kapag napapahiya. Ayon kay Valbuena, itinuturing niya itong panggigipit sa kanilang grupo at pagyurak sa karapatan ng mga tsuper at operator. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bad news para sa mga motorista, inaasahan na muling tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa pagtaya ng Department of Energy o DOE, maaaring magkaroon ng 85 centavos hanggang 1 peso and 35 centavos na increase sa presyo ng gasolina kada litro. Habang ang diesel naman mula sa 75 centavos hanggang 1 peso and 25 centavos ang pwedeng itaas kada litro. Samantala sa kerosene naman, 95 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos ang inaasahang patong sa kada litro. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, ang oil price hike ay bunsod ng sanksyon ng United States sa Iran na magdudulot ng malaking kabawasan sa global supply. Gayun din ang patuloy na pag-atake ng Russia sa energy installations ng Ukraine at ang banta ng United States sa mga bansa na bumibili ng Venezuelan crude oil. Ipinababatid ng Bureau of Corrections sa publiko na hindi nila itinilaga
ang electronic wallet na GCash bilang digital payment channel ng remittances para sa mga persons deprived of liberty o PDLs. Partikular na rito ang mga PDL sa loob ng maximum security ng New Bilibid Prison. Paglilinaw ng Bucor, peke at hindi otorisado ang sinumang magsasabi na pinapayagan ng nasabing payment system sa loob ng maximum security. Ginawa ng Bucor ang paglilinaw matapos na lumabas ang ilang report na mayroong umanong mga individual at grupo ang nagpapakilalang official financial channel sa pagpapadala ng pera para sa mga PDL. Ipinagmamalaki ng Malacanang ang tagumpay ni Alex Ayala sa 2025 Miami Open Quarterfinals. Malaking karangalan para sa Pilipinas ang ipinakitang galing ng tennis star na si Ayala matapos pataubin sa 2025 Miami Open ang 5-time Grand Slam champion at number 2 sa buong mundo na si Iga Swiatek. Si Ayala ang kauna-unahang Filipino tennis player na nakaabot sa semifinals ng Women's Tennis Association o WTA. Pumasok ang pang-140 sa ranking na si Ayala sa 2025 Miami Open bilang wildcard player, subalit gumawa ng kasaysayan ng pataubin ang ilang Grand Slam champions. Isa po ito sa napakalaki pong tagumpay ng isang Pilipino. Ang Malacanang po, ang palasyo po, ang Pangulo po ay ipinagmamalaki ang katulad po ng ating mga Pilipino na nagbibigay po ng karangalan sa Pilipinas. Dalawang ballistic missile ang pinakawala ng Iran-backed rebel group na Houthi sa Israel. Ayon sa mga otoridad, umalingaw-ngaw naman ang sirena sa buong Central Israel, sa Jerusalem at ilang karating lugar hanggang sa West Bank. Agad namang na-intercept ng Israel Defense Forces ang dalawang missile bago pa man makarating sa Israeli territory. Inako naman ng mga Houthi ang missile launching na nila'y target ang Ben Gurion Airport at ang military facility sa Jaffa, Central Israel. Muling dinila si King Charles sa ospital matapos makaramdam ng mga side effect mula sa kanyang cancer treatment. Ayon sa Buckingham Palace, sumasailalim sa gamutan si King Charles mula nang siya ay ma-diagnose na may cancer noong February 2024 matapos na maoperahan sa prostate. Bagamat minor issue lamang ang side effect at nakauwi na ang hari sa Clarence House, minabuti ng palasyo na ipostpone muna ang kanyang official engagements ngayong Biyernes. Mariing tinutulan ng Germany ang bagong tariff policy ng Trump administration na 25% na taripa sa imported na sasakyan at piyasa. Sinabi ng German Economy Minister na kailangang ipakita ng EU ang lakas nito laban sa hakbang ni US President Donald Trump. Tinawag naman ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang taripa bilang isang direktang atake sa kanilang industriya ng sasakyan. Samantala, nagbabala ang China at Japan na ang hakbang ng US ay makakaapekto sa pandaigdigang ekonomiya. Sa kabila ng kritisismo, pinuri ni Trump ang $21 billion investment ng Hyundai sa US bilang patunay na epektibo ang kanyang tariff policy. Isang mahalagang milestone ang naabot at ipinagdiwang kahapon ng Department of Health, Treatment and Rehabilitation Center sa Bicutan. Sa loob ng 5 dekada, patuloy itong nagsisilbing kanlungan ng mga individual na nais magbagong buhay mula sa pagkakakulong o pagkakalulong sa droga. Narito ang report ni Jed Neresina. Matatagpuan sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City ang Department of Health, Treatment and Rehabilitation Center, Bicutan. Ito ang pinakamalaking rehabilitation facility sa bansa na kayang tumanggap ng halos 3,000 pasyente ng sabay-sabay. Saksi ito sa pagbabago ng libo-libong Pilipino na dumaan sa proseso ng rehabilitasyon mula sa pagkakalulong sa ipinagbabawal na gamot. Like in any other hospital,
A treatment and rehab center for substance dependence is a specialty facility. Kung merong mga sakit ng isip na mental, merong sakit sa buto na orthopedic, merong TRC Bicutan sa mga may sakit ng addiction. Sa loob ng 5 dekada, patuloy itong nagsisilbing kanlungan ng mga individual na nais magbagong buhay mula sa pagiging drug dependent. Ayon kay Medical Center Chief Dr. Alfonso Villaroman, hindi dapat ituring na parusa ang rehabilitasyon kundi isang proseso ng paggaling. But as we go on, we went through serving our patients, na-realize natin na ang treatment pala ng mga pasyente ay hindi dapat ginagamitan ng kamay na bakal. Hindi dapat sila binibigyan ng pahirap. Treatment should not be a boot camp. And even now, the trend abroad is the same way. Aniya sa loob ng 50 taon, napatunayan ng DOH-TRC Bicutan na ang tunay na pagbabago ay posible sa pamamagitan ng tamang suporta at malasakit. Nais ng pasilidad na maalis ang stigma na kinakaharap ng kanilang mga pasyente. Binigyang diin ni Dr. Villaroman na sa tamang programa at pag-unawa, maaaring mawala itong unti-unti at matulungan silang makabalik sa normal na buhay. Talagang merong associated stigma sa drug dependence. Pero habang dinalagay natin sa isip natin na ito ay isang sakit na parang diabetes o hypertension na chronic at bibigyan mo na ng maintenance ng mga programa, bibigyan mo na ng mga programa na humane, na mas nakakaaya-aya, mabibigyan siya ng oportunidad para magkaroon ng hanap buhay, edukasyon at iba pa, the stigma will slowly go away. Normal po yan, lalo na sa kultura ng mga Asyano. Isang patunay na sa kabila ng mga hamon, may pag-asa at bagong simula para sa lahat. At ito ang adhikaing ipagpapatuloy ng DOH-TRC Bicutan hanggang sa mga susunod pang taon. Patuloy nila silang magsisilbing kanlungan ng mga individual na nangangailangan ng tulong at nagnanais magbagong buhay. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit 700 individual ang napaglingkuran sa isinagawang medical mission ng Members Church of God International at UNTV sa National Press Club. Hindi lamang ang mga mamamahayag ang naka-avail ng libreng konsultasyon, kundi maging ang kanilang mga kaanak. Narito ang report ni Benedict Samson. Higit na mahalaga sa panahon natin ngayon ang mahihatid sa taong bayan ang totoo at napapanahong balita. Ito ay sa pamamagitan ng mga kawani ng media na magagawa nila kung sila ay nasa maayos na estado, lalo na ang kanilang kalusugan. Ayon kay Ben Briones, photographer sa isang government news agency, sa halos sabay-sabay na pagtaas ng gastusin, may panahon na hindi na anya na isisingit pa ang pagpapacheck up. Medyo pumapalya gawa nung kulang sa pinansyal, isa pa yan. Yung mga sarili naming health napapabayaan na rin kasi gawa nung sa sobrang busy sa trabaho. Kaya ito, ginrab ko na itong pagkakataon na to. Ang requestor na si Noli Nicasio, hindi anya lahat ng practitioner ay may regular na sweldo. Ang iba ay volunteer lang, kaya walang kapasidad na makapag-avail ng regular na medical services. Karamihan po yung iba nagsusulat sa online, sa tabloid, walang sahod yun. Lalo nang wala silang benefits. So, ang laking bagay po nito. Para naman kay National Press Club President Boying Abasola, napakahalaga na napapangalagaan ng bawat kawani ng media ang kanilang kalusugan at maagapan anuman ang kailangang bigyan ng agarang atensyong medikal. Well, unang-una, maganda to kasi meron tayong preemptive Naging preemptive to Kumbaga, hindi natin malalaman na nasa hospital na kagad. Yung check-up na to, meron optical, dental, and then meron pa tayong legal. Magandang bagay po ito kasi ang point ko dito ay at least malalaman kaagad ng ating mga kababayan, ating mga media colleagues kung anong sakit nila.
Ilan lamang sila sa napaglikuran ng medical, dental, optical mission na kaloob ng Members Church of God International katulong ang UNTV. Sa naturang medical mission, umabot sa 773 media personnel at kanilang kaanak ang nakapag-avail ng libreng medical consultation. Mayroon ding optical consultation with pre-reading glasses, dental extraction, physical therapy, blood sugar check at libreng gamot. Kasabay nito ay may pre-meals din na inihanda ang MCGI at UNTV para sa kanila. Maraming salamat sa UNTV, National Press Club. Kaya mabuti itong naging collaboration ng National Press Club and UNTV. Nagkaroon ng medical mission. Yung may tutulong po ng MCGI, ng UNTV ay malaking bagay po. Lalo na nga dun sa mga masasakitin na. So thank you po kay Kuya Daniel Rason sa MCGI dahil ginawa kayong instrumento ni Lord para mas makatulong po sa mas maraming tao. Salamat po. Sana po patuloy nyo pong gawin ito. Ang amin pong taos-pusong pasasalamat sa inyo po sa patuloy na pakikipagtulungan sa NPC. Which I understand, this happened 10 years ago pa, ito alam ko Natigil lang po tayo ng pandemic and then ibinalik po natin ngayon. Para naman sa MCGI, ang lahat ng serbisyo ay magagawa sa awa at tulong ng Panginoon. Sana po, samahan tayo ng Panginoon at bigyan tayo ng Diyos ng mabuting mga kalusugan sa ating mga katawan upang tayo ay makapagpatuloy sa ating mga paggawa. Ang paglilingkod po ng MCGI kasama po ang UNTV sa tulong at awa ng Panginoon sa pagsisikap po ng ating Kuya Daniel, ipinagpapatuloy po ito sa tulong ng Panginoon. Ang amin lang pong hinihingi sa inyo, walang anuman po, magpasalamat tayo sa Diyos. Ang amin po, sana samahan nyo kami sa panalangin sa Panginoon, makapagpatuloy po ang gawain ito. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 101, versikulo 5, nagsasabi, "Ang sumisirang puri na lihim sa kanyang kapwa ay aking ibubuwal. Siya na may mapagmataas na tingin at may palalong puso ay hindi ko titiisin." At yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig na ang daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!